Sure lang na white pigeon ito. Dahil pag mayroon kasi yung brand ng harina na hindi pwede sa atin. Hello, good morning mga kalakay. Panibagong araw na naman at panibagong vlogs na naman. Tayo po ay maghahatid ng ating mga gamit, mga stocks natin sa bago nating pwesto. As usual, araw-araw na ito kasi wala tayong kasama dito sa bahay na katulong. Kaya ito, hinihingal pa ako. Talagang pagod na pagod. Kanina pang alas 4 ako nagchachap ng manok, ng chicken skin, at nagtimpla ng mga breeding mix, naghugas ng mga kagamitan. So dami na naming na trabaho. Kasama ko si Kabagot. Yan siya yung nagkakamera ngayon. So dalawa kami na pupunta sa pwesto para ihatid ito. Actually na late na kami. Mag 7:30 na, dapat 6:30 nandun na sana. 6:30 to 7 ng umaga nandun na sa pwesto para maaga. Pero na-late yung manok na dumating na-late, kaya walang dumating kahapon. Kaya kanina na-chop yung manok. So tara na at na-late na tayo. Nandun na yung kalaban natin na nagkahayahay na. Kaya nandito pa. Let's go! Ay nako, ang taas na yung araw. Mabigat to, kaya pagka babayang nagbuhat dito mahihirapan. Mga kalakay, nagkulang tayo ng harina. Bibili muna tayo ng harina dito kasi naubusan tayo Yung tatlong pwesto natin ay kinuha lahat yung natirang isang sako Ubusan ng stock. Kaya bibili muna tayo dito. Yung kilo-kilo na harinang bibilhin natin.
Yung gayam niya. Yan ang arena nila. Yun. Namagam no, third class mo lang. Video natin ha? Ay, ganun lang yung size. Dam, yung size na hygiene eh. Ay, pigeon na tayo eh. Pigeon? Pigeon? White pigeon, white pigeon. I mean white pigeon. Ilang kilo? Wala kasi kuha, 5. 5 kilo man sis. Ilang? 5 kilo ka naman. Ano sila? 10 ma'am. Ano may 1 kilo, adeng? 34 ma'am. 34. Sir, 34 lang. 34. Ay, sorry. Kaya, bibigyan mo ba ka? Ano? Maliit lang. 116 po. Pay manang. Pay ginatang mo si Kyrie. Pay manang. Ang guring ka chiki ah. Bishila po si Kyrie. Awan di bagi milaong. Ito yung arena natin, bali nalagyan na ito ng cornstarch saka yung ating mga ingredients. Arena na lang at ihalo-halo natin. Be sure lang na white pigeon ito. Dahil pag mayroon kasi yung brand ng harina na hindi pwede sa atin. Kung tulad ng Cinderella, yung mga ganon ay hindi pwede sa atin kasi titigas. Ibang klaseng third class yun. Sa bagay yung Cinderella kasi second class yata yun eh. Hindi bagay sa fried chicken. Titigas yung harina. At pati yung manok titigas. Ilang kilo yung dinagdag ko na kayo? 4. O pang-4 na to. Eh hindi kasya pala. Tama yung nailagay na ingredients natin. Oo. Tama na yun. Tansyado. Ayan. Bali haluin natin. Nasa loob yung ingredients, yung cornstarch. Saka yung mga complete na seasoning natin, kompleto na yung kailangan mahalo-halo na mabuti ito para yung nailagay na ingredients ay pantay. Yan. Kabila naman. Marami ka kuya.
Lagay ko dito sa loob para pagka kulang ka, pwede nyo gamitin. Ay, sige lang, ipalpalin mo sa Ah, 15 minutes siguro pa eh. 15 minutes. Mainit na yata yung ano. Tumaya mo. Ano mo ba? Marami nang naghihintay ah. Wala pang naluto pero malapit na to. Wala yung mismo handag ko to. Wala yung kasukuan. Ano ito? Medyo luto na yun yung mga iba. Pero yung legs ang maiiwan hanggat maaari kasi yun ang nahuhuling maluluto. Naluto na kasi mayroon nang naghihintay na customer natin, yung suki natin. Kayak mo nang ito. So ayan mga kalakay, ito yung aming pwesto na bago. Medyo maaliwalas dito kasi mahangin dito. Nasa tabi tayo ng bukid eh. Yan. Pero yung dito banda yan yung palengke. Nasa gilid tayo. Kaya maganda yung mga taong namalingke ay pwedeng dumaan dito sa atin at bibili ng kanilang fried chicken. Ayan, yung lalo na yung mga gustong makakain agad at tinatamad magluto, dito na sa amin bumibili. So yun ang kagandahan nito, malapit tayo sa palengke. Bagaman mayroon din tayong mga kalaban dyan sa loob, yung iba nga ay wala na, halos yung iba ay pasulpot-sulpot na lang. Yan. So gumaganda yung ating benta rito mga kalakay. Nasa na din yan
sa kalagayan ng ating kapaligiran, ganyan. Kasi pagka nag-lockdown talaga talagang hihina ang mga negosyo. So buti ay natapos na rin yung lockdown dito. Ilang beses kayang nag-lockdown, kaya maraming huminto ng negosyo. So ito, medyo nakakasurvive tayo. Yung nga palang nagtatanong kung mga ilang sako, ilang kilo ng harina ang nagagamit natin, isa ngayon minimum na yung isang sako, yung 25 kilos, yun yung isang sakong harina, yun yung minimum na nakukonsume natin ngayon. So hindi gaya ng dati nung wala pang pandemic, ay nakakaubos tayo ng 2 sako ng harina hanggang 3, 2 to 3 sacks na tagti 25 kilos na harina ang naubos natin noon. Pero ngayon minimum na yung isa sa bawat araw. So hopefully na lalakas pa ito para makabalik na tayo sa normal na pamumuhay natin. Dahil talagang nag-down yung mga negosyo natin. So yun, laban lang, tuloy-tuloy lang. So yung outlet natin ay as of now ay 4. Hopefully ay sa susunod pang mga buwan ay madagdagan natin, mga kalakay. So hanggang dyan lang muna yung ating vlog ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at laging mag-ingat po tayo. God bless po sa lahat. Bye bye.